Nagsisimula ang ating kwento sa isang hospital at dito ay maririnig natin ang tinig ni Kim Isaak kung saan ay sinasabi nito na ang nais lang naman niya ay mabuhay. Pero dahil nga sa mga pagsusuri na ginawa sa kanya, ay napag-alaman nilang mayroon siyang pambihirang karamdaman, bukod dun ay siya ang kauna-unahang nagkaroon ng sakit na ito, kaya naman ayon sa kanyang doktor, ay ang pangalan niya ang siya ding magiging pangalan ng kanyang sakit. Sunod ay bigla na nga lang ding nagdilim ang mukha ni Kim Isaak matapos na humingi ng pasensya ang kanyang doktor dahil 6 na buwan na lamang umano ang nalalabi sa kanyang buhay. At dahil nga sa kanyang mga nalaman, ay tila nawala sa kanyang sarili si Kim Isaak na hanggang ngayon ay hindi pa din makapaniwala sa kanyang mga narinig. Sunod ay naisip nga ni Isaak na tila isang langgam siyang walang tigil sa pagtatrabaho at ngayong maaari na nga sana siyang tumigil sa pagtatrabaho, ay bigla namang nagkaroon ng taning ang kanyang buhay. Pero dahil sa mabagal na paglalakad o pagtawid nito sa kalsada, ay bigla siyang itinulak ng isang lalaki, kasabay ng pagsabi nito na kailangan niyang magmadali dahil maaari siyang mapahamak. At matapos nga siyang makatawid sa kalsada, ay tila napaluhod na lang din si Isaak at kasabay nga ng pagkahulog ng isang papel ay ang pagpatak ng buo-buo niyang pawis at dahil sa may taning na nga ang kanyang buhay, ay nasabi na lang nito sa kanyang sarili na hindi umano ito patas. Muli ay sinabi nga nito na hindi patas ang nangyayari sa kanya dahil sa napag-alaman niyang may taning na ang kanyang buhay, sa kaparehas na araw na siya ay nanalo sa loto. Sunod ay tuluyan na nga siyang napaluhod sa gilid ng kalsada at habang nasa kanyang harapan ang loto ticket niyang nanalo, ay sinasabi nitong ayaw pa niyang mamatay. Sunod ay sinabi nga ni Isaac na magiging masaya siya sa kahit na anong bagay lamang o kahit pa maghirap siya basta humaba pa ang kanyang buhay at kasabay nga ng pagpatak ng kanyang mga luha ay ang pagdampot niya sa loto ticket habang nagmamakaawa ng paulit-ulit at bigla na nga lang din siyang napasigaw at sinabing wag sana siyang hayaang mamatay. At tulad nga ng kanyang kahilingan ay nagpatuloy ang kanyang buhay pero may konting twist dahil hindi naman daw ito ang ninais niyang buhay. Sapagkat ang ating bida o si Kim Isaak ay na-reincarnate bilang isang kalbong skeleton kung saan ay hindi man lang niya magawang maglulo sa katawan niyang ito at bukod dun ay hindi niya magawa ang mga dati niyang nagagawa nung mga panahong tao pa siya. Sunod ay bigla ngang sumugod ang iba't ibang halimaw mula sa kanyang likuran pero bigla ding nagliwanag ang mata ng ating bida at gamit ang kanyang espada ay isa-isa nitong tinagpas ang mga halimaw kasabay ng sinabi niyang papatayin niya ang lahat ng mga ito. At matapos nga niyang mapatay ang mga halimaw, ay biglang napatingin ang kalbong skeleton na ito sa kanyang likuran, matapos niyang marinig ang malakas na sigaw mula sa dambuhala na nais siyang damputin. Agad nga ding lumundag palayo ang kalbong skeleton mula sa malaking halimaw, at dito ay biglang nagngalit ang kanyang mga ngipin, habang iniisip na sa wakas umano ay matatapos na ang kademonyohang ito. Sunod ay binalot nito ng kapangyarihan ng kanyang espada, sabay sabi sa dambuhalang halimaw na humanda na siyang mamatay, at matapos nga ng isang malakas at mabilis nitong pag-atake, ay sinabi niyang ito na umano ang huling halimaw. At matapos ngang bumagsak at mapugutan ng ulo ang halimaw, ay sinabi ni Kim Isaak na ang subjugation o pagsupil sa puwersa ng mga rebelde, ay dito na nagtatapos. Makalipas pa nga ang ilang sandali habang naglalakad si Kim Isaak ay sinabi nitong matapos siyang ma-reincarnate ay naging isa siyang skeleton at ang mga skeleton nga ay ang pinakamababang uri ng mga halimaw, gayunpaman ay nagsikap naman siya hanggang sa nag-evolve nga siya at naging Undead King o mas kilala bilang Lich. At habang hinihila nga ni Kim Isaak ang ulo ng dambuhalang halimaw, ay sumisigaw naman sa tuwa ang kanyang mga tagasunod at dito nga din ay sinabi ni Kim Isaak na ang mga pariwarang halimaw ay nakaya niyang pasunurin. Bukod dun ay siya nga ang tinuturing na hari ng mga halimaw na ito, kaya naman daw kahit isa siyang skeleton na kalbo, ay pinagsisigawan ng mga ito ang kanyang pangalan. Pero mali nga ang pagbigkas nila sa pangalan niya, kaya naman bahagyang napamura sa mga halimaw ang kalbong skeleton na si Isaac habang tinatanong kung ilang ulit ba niyang sasabihin sa kanila ang tamang pagbigkas sa kanyang pangalan. Pero dahil sa nagpatuloy nga ang mga ito sa pagsigaw, gayon na din sa maling pagbigkas nila ng kanyang pangalan, ay biglang nagpaalam ang kalbong skeleton sa kanila. Kaya naman agad-agad din nilang tinanong kung saan umano magtutungo ang kanilang hari, at sinabi nga ni Isaac na oras na umano upang maningil. Sunod ay sinabi ng kalbong skeleton na ito na ang final goal o pangarap niya ay muling makapaglulo, bukod doon ay nais din niyang makakain ng iba't ibang uri ng pagkain, at syempre, nais niyang masubukan muli ang pag-ere ng TB, o in short ay nais niyang maging tao ulit.
Sunod ay nagtungo nga sa Divine Realm ang kalbong si Isaac at matapos niyang ibagsak ang ulo ng dambuhalang halimaw, ay halo-halo ang naging emosyon ng mga bangag habang nakatingin sa kalbong skeleton na si Isaac. At dito nga ay sinabi ni Isaac na napatay na niya ang lahat ng mga rebeldeng halimaw o mga DDS na kumakalaban sa mga bangag, sabay tanong kung hindi pa naman siguro nila nakakalimutan ang kanilang kasunduan. At ayon nga daw sa kanilang kasunduan, ay muli nilang gagawing tao si Isaac matapos niyang mapatay ang lahat ng mga rebeldeng DDS. Pero tinanong lang naman ng mga bangag kung talaga bang natalo na niya ang lahat ng mga DDS dahil ang alam nga daw ng mga bangag ay aabutin ng ilang dekada si Isaac sa paggapi ng mga DDS, sabay sabing nakakabaliw umano ang bilis niya. Sunod ay bumulong nga ang isang bangag sa kapwa niya bangag at sinabing ayon sa mga nakakataas o grupo ng mga high-ranking nobles, ay nais lang sana nilang gawing tuta at sunod-sunuran si Isaac kung saan ay ipapagawa nila ang lahat ng nais nila nang hindi naman tinutupad ang pangako sa kanya. Pero dahil sa bangag nga ang mga ito, ay narinig naman ni Isaac ang sinabi ng lalaking bangag at agad nga niyang tinanong kung bakit masyado silang madaldal ngayon, sabay sabi na ayon sa pagkakaalala niya, ay muli siyang gagawing tao ng mga bangag matapos niyang magapi ang lahat ng mga rebelde na kumakalaban sa kanila. Pero nakangiti pang ang tinanong ng bangag na ito kung maaari pa ba nilang bigyan ng isa pang trabaho si Isaac na bigla namang nagngalit ang mga ngipin at naisip na kahit pa isa siyang kalbong skeleton, ay dapat alam din ng mga bangag ang kanilang limitasyon o alam nila kung kailan sila dapat tumigil. Bigla nga ding nagliwanag ang mga mata ni Isaac sa galit, sabay mura sa mga bangag, at agad na tinanong kung bakit nais nilang gawin siyang alipin habang iniisip na kahit pa nga Diyos sila, ay hindi niya sasantuhan basta mga bangag. Sunod ay sumiklab nga ang kapangyarihan ng kalbong si Isaac at habang patuloy niyang nilalabas ang buo niyang lakas, ay tinanong niya ang mga bangag na Diyos kung talaga bang pinagtrabaho siya ng mga ito, kahit pa hindi naman nila alam kung paano siyang magiging tao ulit. At dahil nga sa tanong ni Isaac ay sinabi ng isang ito na mukhang alam na daw ni Isaac ang katotohanan ngayon, habang ang isa naman sa kaliwa ay sinabing nung una palang umano ay alam na niyang kalaunan ay malalaman din ni Isaac ang patungkol dito. Agad nga ding tinanong ng mga bangag kung bakit sila nakipagkasundo sa barbarian na tulad ni Isaac na agad namang tinanong kung ang mga salitang binibitawan ba nila ngayon ay ang mga dapat nilang sabihin sa kanyang harapan. Sunod ay sinabi nga ni Isaac na maliban umano sa forbidden technique summoning, ay mukhang hindi kayang lumikha at mangwasak ng mga bangag na Diyos, isa pa ay hindi nga daw siya nabubuhay dahil sa kasalukuyan ay isa siyang undead. Sunod ay sinabi nito na kung hindi siya kayang gawing tao ng mga bangag ay malalagay sa matinding kapahamakan ng divine realm ng mga bangag na bigla namang nagpanik at agad na humingi ng palugit kay Isaac, sabay sabi na kung tatanggapin lang sana ni Isaac ang mga nais pa nilang ipagawa sa kanya. Pero bigla nga silang natahimik nang sabihin ni Isaac na bilang kabayaran sa pagsira nila sa kanilang mga pangako ay papatayin niya ang lahat ng mga bangag na Diyos dito sa divine realm. Agad nga ding tinipon ni Isaac ang kanyang lakas at sinabi na lahat umano ng mga bangag na Diyos ay gagawin niyang skeleton, kaya naman biglang napatayo sa kanilang upuan ang mga bangag. At habang patuloy nga ang malakas na pagtawa, gayon na din sa pagtipon ni Isaac ng kanyang kapangyarihan, ay bigla itong nagulat dahil biglang naglaho ang kanyang kapangyarihan at bukod nga doon ay napapatanong di siya kung bakit hindi siya makagalaw. Agad namang nagsalita ang isang bangag na ito, at sinabi nga niyang walang kwenta o silbi ang anumang nais gawin ni Isaac dahil kanino mang pangalan umano ang isulat niya sa bagay o nilalang na ito, ay tiyak na hindi ito makakagalaw. At matapos nga nilang makita ang insekto kung saan sinulat ng bangag ang pangalan ni Isaac, ay masyado ang kanilang gulat at sabay-sabay na sinabi ang katagang, "Eradicate destruction." Matapos nito ay sinabi nga ng mga ito kay Isaac na nung unang panahon umano ay ginagamit lamang nila ang high-class divine technique na ganito upang selyuhan ng disaster o sakunan na tulad ni Isaac. Sunod ay sinabi nga ng mga ito na isang pipitsuging demonyo lamang umano si Isaac na dapat ay nagpasalamat na lamang dahil ginamit siya bilang kasangkapan ng mga bangag na Diyos. Agad nga din nilang sinabi na magmula ngayon ay mamumuhay na si Isaac bilang isang surot, pero tinanong naman ni Isaac kung bakit umano hindi na lang isang higad ang napili nila para kahit papaano ay maranasan niyang muli ang magkaroon ng balahibo o buhok. Pero tinanong lang din naman ng mga bangag kung hanggang ngayon daw ba ay nais pa din talaga niyang magkaroon ng buhok, sabay sabi na isa na daw talagang baliw na demonyo si Isaac, at bigla nga din silang nagulat matapos silang masilaw sa liwanag na nagmumula sa insekto.
Agad nga ding napatanong ang mga bangag sa kung ano ang nangyayari, pero tinawanan at tinawag lang naman silang mga tanga ni Isaac. Bukod dun ay sinabi nga din ni Isaac na masyado umano silang madadaldal, at mas nanaisin pa nga daw niyang patayin na lamang ang kanyang sarili, kaysa naman maging isang surot siya. Agad nga ding sinimulan ni Isaac ang kanyang self-destruction, kaya naman biglang napasigaw ang mga bangag at sinabing maghintay muna siya, pero sinabi naman ni Isaac na kumain na lang ng tae, ang mga putang inang bangag na Diyos. Sunod ay nagliwanag nga ang buong kapaligiran at agad na nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Matapos nito ay tinawag ng mga bangag si Isaac bilang isang tarantado, sabay tanong kung talagang baliw na daw ba siya, dahil na kaya niyang patayin ang kanyang sarili. Pero bigla nga nilang nakita ang surot, at dahil sa hanggang ngayon ay buhay at nagliliwanag pa din ito, ay sinabi nilang na-activate umano ang ritual. At dahil sa na-activate o naisakatuparan nga daw ang ritual, ay tiyak na nakaselyo sa loob ng surot ang Demon King na si Isaac. Sunod ay sinabi ng mga ito na ngayong wala na umano ang Demon King na si Isaac ay malamang sa babalik na din ang kanilang kapangyarihan o mas lalo na silang lalakas dahil sa tuwing nawawala ang isang Demon King ay lalo lumalakas ang kanilang mga kapangyarihan. Pero sinabi naman ng isa na hindi sila dapat na maging kampante dahil hindi nga daw nila alam kung kailan ulit magkakaroon ng sakuna o kung kailan ulit magkakaroon ng bagong Demon King. At dahil sa hindi sila sigurado kung kailan ulit magkakaroon ng Demon King ay napagpasyahan ng mga bangag na Diyos ang paglikha ng isang perpektong vessel para sa kanilang saint sa mundo ng mga tao at ang saint nga daw na ito ay magagamit nila sa pagpatay sa lahat ng mga demonyo o Demon King. Matapos nito ay inutusan ng isang Diyos na bangag ang kanyang kasamahan upang pumili ng kaluluwa na ilalagay nila sa katawan ng saint, sabay dampat sa surot, at sinabing habang panahon na umanong matrap ang Demon King na si Isaac sa katawan ng surot. Gayunpaman ay araw-araw naman umano niyang ipaparamdam ang kaparusahan sa ginawang pagsaway sa kanila ng Demon King na si Isaac. Samantala si Isaac naman ay tila hinahabol ang kanyang paghinga at hindi nga siya makapaniwala na nalinlang siya ng mga bangag na Diyos mula sa Divine Realm. Sunod ay unti-unti nitong dinilat ang kanyang mata, kasabay ng pagtatanong sa kanyang sarili, kung naging isa daw ba talaga siyang tanga, dahil pinaniwalaan niya ang mga bangag, sabay sabi ding wala naman daw kasi talagang utak ang mga skeletons. Pero hindi bali na nga daw, at dahil sa nasisilaw siya sa liwanag, ay nasabi ni Isaac sa kanyang sarili na isa na siyang surot ngayon, kaya naman wala siyang mga kamay upang harangan ang malakas na liwanag. Ngunit bigla nga siyang nagulat dahil matapos niyang tuluyang maidilat ang kanyang mga mata, ay nakita nito ang dalawang maliliit na mga kamay, at agad ngang napapatanong si Isaac sa kanyang sarili, kung bakit nararamdaman niya ang malambot na balat at kung bakit mayroon siyang mga kamay. Sunod ay tinatanong nga ni Isaac ang kanyang sarili, kung talaga daw bang isa itong katawan ng tao, sabay tanong na din kung muli daw ba siyang naging isang tao. Bukod dun ay napapatanong nga siya sa kanyang sarili kung bakit daw kaya siya ginawang tao ng mga bangag na Diyos dahil simula pa lamang ay nais lang naman talaga siyang gawin na alipin ng mga bangag. Sabay tanong na din kung hindi daw kaya at nagkaroon ng problema sa selyo o pagselyo na kanilang ginawa pero bigla ngang may nagsalita at tinawag na saint si Isaac o ang sanggol. Agad nga ding sinabi ng babaeng taga-silbi na gising na umano ang saint at habang napapatanong nga sa kanyang sarili si Isaac kung anong saint ang sinasabi nila, ay biglang tinanong ng babae kung bakit nagising na siya habang ang lalaki naman ay sinabing mas mainam umano kung naging mas mahaba pa sana ang tulog niya. Agad nga din napapatanong si Isaac sa kanyang sarili kung sino umano ang mga tao na kanyang nakikita, sabay tanong na din kung talaga daw kayang muli siyang naging isang tao. Pero bigla ngang nagbago ang mga ngiti at pananalita ng taga-silbi na agad ding humingi ng pasensya sa saint pero kailangan umano nilang gawin ang kanilang trabaho, sabay sabi na dahil sa nagising kaagad ang saint ay kailangan nilang patulugin ulit ito. At matapos ngang makita ni Isaac ang bote ng kanyang gatas ay biglang nanlaki ang mga mata nito at bigla na nga lang din siyang na-shock matapos ma-realize na kakatapos lamang niyang mamatay sa kamay ng mga Diyos na bangag ay nais na naman siyang patayin ng ibang bangag. Muli ay sinabi nga ng lalaking ito na pagpasensyahan na umano sila ng saint pero kailangan talaga nila siyang ipadala sa kabilang buhay at agad nga din niyang nilapit ang bote ng gatas kay Isaac pero bago pa man ito tuluyang may subo ng lalaki kay Isaac ay todo iwas at tanggi ito dahil sa isa na nga siyang tao ulit at ayaw na niyang mamatay pang muli. At habang napapatanong nga ang mga tagapagsilbi sa kung bakit tinatanggihan ni Isaac ang kanyang gatas, ay bigla naman itong tumalikod sa kanila, at sinabi sa kanyang sarili na masyado umanong loko-loko ang mga tagapagsilbi. Pero dahil sa ngayon nga lang siya muling naging isang tao, ay wala umano siyang plano na kumain ng mga kaina-hinalang bagay o pagkain.
Sunod habang napapatanong si Isaac sa kanyang sarili kung bakit umano siya naging isang tao ulit, ay tinawag siyang Isaac ng mga tagapagsilbi, dahilan upang biglang may maalala ang ating bida, at masyado nga ang gulat nito habang napapatanong sa kanyang sarili kung talagang Isaac daw ba ang itinawag sa kanya. At ang naalala nga ni Isaac ay walang iba kundi ang pagtawag sa kanya ng mga demonyo o halimaw bilang Lord Isaac, sabay tanong muli sa kanyang sarili, kung ang ginamit daw ba ng mga bangag o isinulat ng mga bangag sa surot, ay ang Isaac imbis na Isaac. Sunod ay na-realize nga ni Isaac na hindi siya naselyuhan ng mga bangag dahil sa mali ang spelling ng isinulat nilang pangalan niya, at bukod nga doon ay muli din siyang na-reincarnate sa katawan ng bata o saint na ito na may kaparehas din ng kanyang pangalan. Sunod ay umiral nga ang pagiging demonyo ng ating bida habang iniisip ng mga bangag daw talaga ang mga nasa divine realms, at dahil nga daw sa kapabayaan nila, ay hindi sila nagtagumpay na selyuhan si Isaac sa surot. Pero ang biglaan ng pagtawa ni Isaac na ito ay sinamantala naman ng mga tagapagsilbi upang isumpak ang bote ng gatas sa kanya, at dahil nga sa pagpupumiglas ni Isaac ay pinagtulungan pa ng mga tagapagsilbi ang paghawak sa bote ng gatas upang hindi ito matanggal sa kanyang bibig. At habang napapatanong nga ang lalaki kung bakit umano tila masyado yatang malakas si Isaac kahit na isa pa lamang siyang sanggol, ay napapatanong naman si Isaac kung isang vegetable juice daw ba ang laman ng bote, at kung nais ba siyang patayin ng mga ito nang dahil sa nakakasura o nakakadiring lasa nito. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay unti-unti nang nangingitim si Isaac, at kasabay ng unti-unting pagpikit ng kanyang mga mata ay nararamdaman ni Isaac ang pagdaloy o pagpasok ng tila hindi magandang bagay sa kanyang katawan. Samantala sa Central at Eastern Temple naman ng Holy Hellland Empire, ay makikita nating naglalakad ang isang matanda at isang babae, at dito nga ay iniisip ng matandang ito, na malamang umano sa mga oras na ito, ay patay na ang sanggol na yon, at ang kanyang tinutukoy nga ay walang iba kundi si Isaac. Nang bigla naman niyang nakasalubong ang isang lalaki, at tinawag nga ang matanda bilang bishop, sabay sabi na mukhang maganda umano ang mood ng bishop ngayon, at ang lalaking ito nga ay walang iba, kundi ang emperor ng Holy Hellland Empire, na si Alexander Heathcliff Hella. Agad namang binati ng bishop at ng mga kasamahan nito ang kanilang emperor, na agad ding tinanong kung ano ang ginagawa ng bishop sa lugar na ito. At sinabi nga ng bishop na ang Joshua family umano ay nais na iparating ang pagbati nila sa bagong saint candidate, gayon na din upang kamustahin umano ito dahil ang sancticids ng kanilang Joshua family ay hindi maiwasang mag-alala sa kalagayan o kaligtasan ng saint candidate. Pero bigla ngang sinabi ng emperor na ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit personal na nagtungo ang bishop sa lugar na ito, sabay sabi na kung sakaling may mangyari na naman daw sa bagong saint pag naiwan ito sa pangangalaga ng sancticids, ay masyado na itong kaduda-duda. Agad namang tumawa ang bishop at tinanong nga nito kung ano ang ibig sabihin ng emperor, na bigla namang masyado ang gulat nang dahil sa malakas na pagsigaw na kanilang narinig. Sunod ay narinig nga nila ang paulit-ulit na pagtawag ng mga tagapagsilbi sa kanilang young master, na palihim namang ikinatuwa ng bishop dahil sa inaasahan nga nito na patay na ang sanggol. Habang ang emperor naman ay agad na tumakbo patungo kay Isaac, at sa pagbukas nga niya ng kwarto ni Isaac ay kasabay nito ang kanyang pagsigaw at tanong kung nasaan na umano ang kanyang anak. Agad nga ding nagdilim ang muka ng emperor, pero sa paglingon nga ng isang tagapagsilbi, ay agad nitong sinabi na ang kanilang young master umano ay sobrang cute. At habang nakatingin nga ang lahat kay Isaac na hawak-hawak ang kanyang malaking tiyan, ay sinabi ng mga tagapagsilbi na naka-15 bote na umano ng masangsang na vegetable juice si Isaac, pero hanggang ngayon ay ayaw pa din itong tumigil sa pagdede. Samantala, hindi naman makapaniwala ang bishop sa kanyang nakita, at napapatanong nga ito sa kanyang sarili kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa din ang sanggol na si Isaac matapos na inumin ang sandamakmak na bote ng bagay na yon. Dahil ayon nga sa bishop ay hindi lamang basta vegetable juice ang laman ng bote ni Isaac. Ilang minuto nga ang nakalipas ay naramdaman ni Isaac ang kakaibang bagay na pumapasok sa kanyang katawan, at kasabay nga din ito ay ang pag-aakala niyang mamamatay na naman siya. Pero bigla nga siyang nagulat dahil napansin niyang pamilyar sa kanya ang bagay na ito, sabay tanong sa kanyang sarili kung ito daw ba ay ang Hallowbane. Ang Hallowbane ay isang nakakamatay na lason at may kakayahang sirain o mapaglaho ang kapangyarihan ng mga clerics, at kahit nga daw hindi biglaan ang epekto nito, ay tiyak namang mamamatay ang sinumang makainom ng Hallowbane.
Maliban na lang kay Isaac at dahil nga sa kakayahan niya na gawing Demon King mana ang laso na ito, ay tila umano isa itong biyaya para sa kanya, kaya naman hindi siya makapaniwala na binigyan nila ng Halloween ang isang Demon King na tulad niya, at dahil nga sa nakakamanghang pangyayari na ito, ay sisiguraduhin umano niyang iinom siya ng madaming Halloween. Kaya naman matapos niyang makumpirma na Halloween nga ito, ay agad niyang inubos ang laman ng kanyang bote, at agad nga din siyang nagwala, upang muli ay bigyan pa siya ng panibagong bote ng Halloween. Agad-agad naman siyang binigyan ng tagapagsilbi, dahil ayon nga sa kanya, ay mas mainam umano kung madaming Halloween ang mainom ni Isaac, upang agad-agad ay umepekto na ito. Samantala, napa-thumbs up na lang naman si Isaac sa tagapagsilbi, at kasunod nga nito ay ang kanyang pagpikit, upang siya ay makapunta sa kanyang subconscious world. At habang nasa kanyang subconscious nga si Isaac ay naisip nito na kailangan niyang magtungo sa kailaliman ng kanyang subconscious, o tinatawag na the world of origin. Ayon nga kay Isaac, ay sa The World of Origin ginagawa o nabubuo ang mana core, bukod dun ay magiging ligtas din daw siya sa lugar na ito, kaya naman wala siyang kailangang isipin na problema, at agad nga niyang sinimulan ang pag-absorb sa kanyang mana, o mana na nagmula sa Halloween, upang ito ay gawing mana core. Sunod ay sinabi nga ni Isaac na kailangan niya ng mana core, nang sa ganon ay makagamit siya ng mga spell sa hinaharap, pero bigla namang nagkaroon ng tila pagsabog sa kanyang kapangyarihan o mana. Matapos nito ay unti-unti ngang dinilat ni Isaac ang kanyang mga mata, at dito ay masyado ang pagtataka niya, dahil ayon nga sa kanya ay dapat umanong tatlo ang kulay ng mana core, pero bakit daw kaya kulay puti lamang ang mana core niya? Gayunpaman, ay agad din naman niyang sinabi na hindi ang kulay nito ang problema, dahil alam naman daw niyang hindi pa niya natipon ang lahat ng mana sa kanyang katawan, dahilan upang mapatanong siya sa kung anong nangyayari sa enerhiya na nag-uumapaw mula sa kanyang mana core. Sunod ay bigla na nga lang nangiti si Isaac dahil ang kanyang mga nasasaksihan ngayon ay higit umano sa kanyang mga inaasahan. Bukod doon ay napapatanong nga din siya sa kanyang sarili kung gaano umano kadami ang biyaya sa katawan ng sanggol na ito, sabay sabi na kung magsisikap umano siyang maigi, ay tiyak na magiging mas malakas pa siya kumpara sa kanyang inaasahan. Sunod ay binigkas nga ni Isaac ang salitang survive, at dahil sa nais nga niyang mabuhay, ay naukit umano sa kanyang kaluluwa ang katagang survive. At matapos nga siyang mamatay dati, ay naging isa siyang Demon King o Skeleton King, kung saan ay nakagawa at natuto siyang gumamit ng iba't ibang abilidad. At ang lahat nga daw ng kaalaman at abilidad niya nung Skeleton King pa siya, ay dala-dala niya at mamanahin ng pani bago niyang katawan at katauhan. Samantala dahil sa matagal ngang nanatiling nakapikit si Isaac ay napapatanong ang lalaking tagapagsilbi, kung ngayon daw ba ay ganap ng patay ang sanggol. Pero matapos ngang itaas ni Isaac ang kanyang kamay, ay biglang naiyak ang tagapagsilbi dahil hanggang sa ngayon ay buhay pa din ang sanggol. Agad nga ding sinabi ni Isaac ang salitang gatas pa, dahil nais pa nga daw nitong maging mas malakas pa. Samantala sa kasalukuyan nga ay sinabi ng Emperor na mainam naman umano, at walang nangyaring masama kay Isaac na iniisip namang wala nga daw ganong nangyari, dahil muntikan lang naman siyang mamatay ulit. Samantala, agad namang nagdilim ang muka ng bishop habang napapatanong kung ano umano ang nangyayari, at kung bakit nakatingin sa kanya si Isaac na agad namang naisip na hindi siya maaaring magpahalata, at kailangan nga daw niyang magtanga-tangahan at ngumiti, o umastang sanggol sa harap nila. Dahilan naman upang mapamura sa kanyang sarili ang bishop habang iniisip kung ano umano ang nangyayari, dahil tila mayroong kakaiba sa sanggol na saint. Sunod ay naisip nga ng bishop na ang nainom umano ng sanggol ay sapat na upang magsuka siya ng dugo at mamatay, pero bagkus ay ngiting demonyo pa din ang ating bida sa harapan ng bishop, dahilan upang bigla itong manggigil sa galit, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga buo-buong pawis.